Welcome! For today's video, pag-aaralan po natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng water pump automation controlled by float switch and pressure switch. So this time po naman, ang ating manual selection will be start-stop motor control, but still controlled by our float switch and pressure switch tulad ng auto selection mode. Shoutout po kay Chidoro Gabriel Ednor Oval na nag-request ng video tutorial nito. Shoutout din po sa lahat ng aking mga subscribers at sa mga bago sa channel na ito. So guys, kung bago ka sa channel na ito, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin po natin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Gumagawa po tayo ng mga house wiring tutorial, motor control wiring tutorial, troubleshooting and maintenance tutorial, familiarization of induction motors winding and configuration, basic electrical computation, electrical testing instrument tutorial, basic air conditioning troubleshooting, and many more tutorial regarding our profession. Guys, bago tayo mag-umpisa sa ating gagawing wiring tutorial, pag-aralan muna natin sandali ang ating mga gagamiting mga motor control components. Unang-una, ang ating circuit breaker for our control circuit. So, gumamit po ako ngayon ng ating thermomagnetic circuit breaker, a combination of circuit breaker and overload relay. So, ito po ang kanyang auxiliary contact, normally open and normally closed. So, ito po ang magsusupply sa ating 3-phase induction motor. So, kailangan din natin ng magnetic contactor, isang float switch, ating pressure switch, selector switch, dalawang normally open contact, isang ating stop push button, normally close contact, at isang push button start, normally open contact. So, kailangan tayo ng ating mga indication light. So, ito po yung for ready indication light. Ito po yung sa stop, sa start, and then ito po ang sa trip. So, ito po ay hindi na po natin gagamitin dahil wala, single contact lang po ang ating float switch para sa indication sana ng no water. Although, nilagay ko siya sa ating control circuit sa mga gustong kumopya, magkaroon ng control circuit. So, at least, meron ng pagkukuhanan ng connection how to activate our no water indication light. Mangangailangan din tayo ng isang auxiliary contact block with normally open and normally closed contact for activating our indication light for stop and run indication light. Mangangailangan din tayo ng ating mga terminal block. So, ito po ang ating mga terminal block. So, kung makikita nyo po, narito po sa gilid para sa mga koneksyon ng ating line terminals at neutral terminals at para na rin sa koneksyon ng ating 3-phase induction motor, mga kalinya. Pag-aralan po muna natin sandali ang ating control circuit. So, from our line supply, so, dito po natin i-connect ang ating float switch, normally open contact. So, naka-open siya kapag nakababa. So, in case na magkaroon ng tubig, so magko-close siya. So, pag nag-close siya, magkakaroon po ng supply ang ating manual at auto selector switch. From our auto selector switch, so diretso po siya sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. From our manual, so dadaan siya sa ating stop push button and then pupunta sa ating start push button. So, ang ating start push button, nakakonect siya sa ating withholding contacts ng ating K contactor. And then, from this point, pupunta siya sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, from our neutral, pupunta tayo sa ating normally closed contact ng ating overload relay. And then, from our overload relay, pupunta siya sa ating pressure switch. And then, from the end point of our pressure switch, siya po yung pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, kung mapapansin nyo po, both auto and manual selection are controlled by our float switch and pressure switch, mga kalinya. So, umpisahan na po natin ang ating pagwawiring.
nilagyan ko rin po ng ating ready indication light. So bakit po meron akong nilagay na ready indication light? In case po na gusto po natin in manual selection and then pinress po natin ng start push button. So may time po na hindi siya mag-start. Baka maisip po kagad natin may problema ang ating control circuit. So wala po. Ibig sabihin ho, kung hindi pa nakailaw ang ating ready indication light, ibig sabihin ho, naka-open contact pa ang ating pressure switch. So hindi pa siya ready for manual selection to start our entire control circuit using our push button start in manual selection mode. From our line terminal block na konektado na po sa ating circuit breaker, pati ang ating neutral terminal block na konektado na rin po sa neutral terminal ng ating circuit breaker. So from our line terminal, so i-connect ko na ang wire na ito. Ito po yung pupunta sa ating float switch. So higpitan ko lang po ang wire na ito na pumunta sa ating float switch. And then from the another side of our float switch, so ito po yung pupunta sa common terminal ng ating selector switch for auto and manual selection mode. From the another terminal ng ating float switch, so hihigpitan ko na ang wire na ito. Ito po yung tulad ng sinabi ko kanina na siyang pupunta sa common terminal na magiging supply ng ating auto and manual selection mode. So dito po muna tayo for activating our auto selection. So tulad nga po ng nasabi ko, according sa our control circuit, ang auto selection is directly to our A1 terminal. So ilalagay ko na ang wire na ito sa ating auto selector switch na siyang pupunta directly sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So higpitan ko na rin ang wire na ito temporarily sa ating A1 terminal na siyang galing sa auto selector switch. Dito naman po tayo for activating our manual selection. So from the normally open contact ng ating manual selector switch, so i-connect ko ang wire na to papunta sa number 1 terminal ng ating stop push button. So higpitan ko lang po parehas ang mga terminal na ito. From the number 2 terminal ng ating stop push button, so ito po yung pupunta sa another number 3 terminal ng ating start push button. So dito sa number 2, sa isang endpoint ng ating stop push button, pwede na natin siyang higpitan. But dito sa isang side ng ating number 3 terminal ng ating start push button, so may isasama pa tayong wire dyan na pupunta, so according sa our drawing, na pupunta sa withholding contacts normally open ng ating magnetic contactor. So isasabay na po natin ang wire na ito. So ito po yung pupunta tulad ng sinabi ko sa withholding contacts ng ating magnetic contactor. So hindi po ito number 3. So hindi po ito yung sa side ng ating A1. So pagka nagkamali po tayo, nilagay po natin itong wire na to sa side na malapit sa A1, lagi pong naka-energize ang ating contactor. So higpitan ko na po ang wire nito na siyang nagpunta sa normally open contact ng ating magnetic contactor. From the another side ng ating push button start terminal number 4, so higpitan lang po natin itong wire na to. So ito po yung pupunta sa another side ng ating withholding contacts ng ating main contactor. So i-connect ko na from the another side. Ito po yung galing sa number 3. Ito po yung galing sa number 4. And then from this point, so i-connect natin ito. Ito po, diretso po siya sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So kung mapapansin nyo po, nagsama o nag-bridge ang ating A1 from the control circuit ng ating manual selection at A1 from the control circuit ng ating auto selection. So hindi naman po siya magkakasalubong or magkakasabay kasi po kung nasa manual tayo, open contact ang supply ng ating auto selection. So mga guys, tapos na po tayo sa
ating line na connection sa ating control circuit. So dito naman po tayo from this point, from our overload relay, pupunta siya sa ating pressure switch, and from our pressure switch, pupunta tayo sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So from the neutral terminal ng ating terminal block, so i-connect ko na ang wire na to. So ito po yung wire na siyang pupunta sa ating normally close contact, another endpoint ng ating normally close contact ng ating thermal overload relay. So dito po siya. So hihigpitan ko na rin ang wire nito na pumunta sa ating overload relay na nasa ating thermomagnetic circuit breaker, mga kalinya. From the another normally close contact ng ating thermal overload relay. So kung mapapansin nyo po, kulay black na yung wire na ginagamit ko kasi neutral connection na ang ating pina-perform. So i-connect ko na ang wire nito sa another normally close contact ng ating thermal overload relay. So according sa drawing, ito po yung pupunta sa ating pressure switch. So ito po yung wire na nanggaling sa ating normally close contact ng ating overload relay. So i-connect ko na ang wire nito sa ating pressure switch. So yung another terminal ng ating pressure switch, ito po, ito yung pupunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. Ilalagay ko na po ang wire nito sa another point or terminals ng ating pressure switch. So tulad nga po ng nasabi ko, ito po yung pupunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So medyo mahaba ang ating wire, so putulan natin para hindi masyadong magsikip. So i-connect ko na po ang wire nito sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So tapos na po tayo in performing control circuit. Ang isusunod po natin ay how to activate our indication lights, and then kung paano naman natin i-connect ang ating 3-phase supply for our activating our 3-phase induction motor. Para po sa mas mabilis na wiring tutorial, nilagyan ko na po lahat ng neutral line ang ating mga indication light. So ang pinaka main supply po nito nagpunta na po sa ating neutral terminal block. Unahin po muna natin kung paano natin mapapa-activate ang ating ready indication light. So from the line terminal block, so i-connect ko ang wire na ito. Ito po yung pupunta sa ating pressure switch. So once na mag-cut in ang ating pressure switch, magko-close contact ito na siyang ibibigay naman niya ang line na ito papunta sa ating ready indication light. So higpitan ko lang po ito. So ilalagay ko na rin po ang another wire na ito. Ito po yung pupunta sa ating ready indication light. So higpitan ko lang po, mga kalinya. So ito na po yung wire na galing sa ating pressure switch. So, i-connect na po natin ito sa ating ready indication light. So, ito po ang ating ready indication light. So, hihigpitan ko lang po ang wire na ito na siyang nanggaling sa ating pressure switch. Dito naman po tayo how we can activate our stop and run indication light. According po sa ating control circuit, ang stop indication light ay manggagaling sa normally closed contact na nasa ating K contactor, at ang for run indication light ay manggagaling sa normally open contact na nasa ating K contactor. So dahil yung isang normally open na gamit na natin sa withholding contacts, so may natitira tayong isang normally closed. Instead na gagamit tayo ng relay, gagamit na lang po tayo ng auxiliary contact block na hindi na nangangailangan ng electrical supply para mag-activate. So pag nag-activate ang ating contactor, sasabay po ang contact nito. So, i-connect ko na po o i-fix na natin ang ating auxiliary contact block sa ating K contactor para sa activation ng ating stop and run indication light.
nilagyan ko na po ng bridging ang ating normally closed at normally open contact ng ating auxiliary contact block. So, i-connect ko na po ang wire na ito. Ito po yung wire na magiging supply, line supply ng ating mga stop and run indication light. So, ito po ay pupunta sa ating line terminal block. So, hihigpitan ko na rin po ang wire nito sa ating line terminal block para magkaroon na siya ng supply for activating our stop and run indication light. Guys, from the normally closed contact ng ating auxiliary contact block, so dito po natin i-connect ang ating wire na siyang pupunta sa ating stop indication light. So normally closed, once deactivated, close contact, so iilaw ang ating stop indication light. So hihigpitan ko na rin ang wire na ito na siyang nagpunta sa ating normally closed contact ng auxiliary contact block. From the normally open contact ng ating auxiliary contact block, so ito po yung wire na ito. Ito po yung pupunta to activate our run indication light. So hihigpitan ko na rin ang wire na ito sa ating run indication light, mga kalinga. So ang kulang na lang po natin is how we can activate our trip indication light. So according po sa ating control circuit, from the line supply from our terminal block, pupunta siya sa normally open contact ng ating thermal overload relay. And then from the another point of our normally open, so ito po yung pupunta sa ating trip indication light. So from the terminal block, i-connect ko na po ang wire nito sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay. And then ito po isang terminal, so ito po yung pupunta sa ating trip indication light. From the another side of normally open contact ng ating thermal overload relay, so i-connect ko na po ang wire na ito. Ito po yung wire na pupunta, tulad ng sinabi ko, sa ating trip indication light. So higpitan ko lang din po ang wire na ito sa ating trip indication light. So mga kalinya, tapos na po tayo in performing our control circuit. So as procedure, kailangan ma-check muna natin ang ating control circuit before natin i-connect and before natin i-energize ang ating 3-phase induction motor.